Hi, good morning po. Alam nyo ba yung mga sikat na probiotics ngayon ay spore forming? Anong ibig sabihin nun? Hindi sila tinatablan ng gastric acidity. Ibig sabihin, kahit acidic yung stomach mo, yung probiotics or good bacteria na yun ay hindi matitinag kasi nga spore forming. Ito pa isa. Kapag yung probiotics na yun, no, in rare instances ay makarating sa bloodstream, bacteremia, ay hindi tatablan yun ng antibiotic. Matatag yun. So, ang topic natin ngayon, yung bang good bacteria ay pwedeng maging bad bacteria? Halimbawa po, no, yung mga normal commensal sa balat natin, yung Staphylococcus epidermidis. Kaya kami po maingat po kami sa pag-i-injection sa balat o pagbabakuna, pag-extract ng dugo. Nililinis talaga namin yung balat para hindi magkaroon ng contamination. Alalahanin po natin yung mga veins natin, dire-diretso po yun sa puso. So kapag ka na-infiltrate mo yung good bacteria doon, kahit na staph epidermidis pa rin yun, staph pa rin yun. So pwedeng magkaroon ng bacteremia, di po ba? Yung isa pa, yung nagkukos ng UTI, yung normal commensal or normal bacteria sa intestine natin, yung E. coli, kapag kaya na pumunta sa urinary tract o sa pag-ihi natin, ay pwedeng mag-cause ng UTI. Ayan po. So, yung probiotics po kasi ay nakakatulong naman talaga yan sa gut health at saka dun sa gut-brain axis. Hindi lang sa intestine, minsan sa mood natin, sa depression, ginagamit yun na panggamot. Pero meron bang chance na maging bad yung good bacteria? Rare, 1 in a million. Pwedeng mag-increase yung number na magiging mapupunta sa dark side of the force yung mga probiotics sa mga ibang circumstance, like halimbawa po, no, baby nasa ICU, severely ill, septic, hindi pwedeng bibigyan ng probiotics kasi po pwedeng lalong magiging cause ng bacteremia yun, magiging opportunistic infection yun, magiging bad bacteria yung mga good bacteria kasi nga po yung immune system suppressed. Yung mga nagka-cancer chemotherapy, kasi po mahina yung resistensya nila, kasi nga nagki-chemotherapy sila, hindi pwedeng basta-basta bibigyan ng probiotics. Yung mga severely ill, critically ill, nasa ICU kahit matatanda, hindi pwedeng bibigyan po ng mga probiotics kasi po nga yun nga pong mga good bacteria ay pwedeng maging bad bacteria. Sana po may natutunan po kayo sa ating vlog. Good morning!